ina-undermine mo na ang confidence ng publiko doon sa institution ng Supreme Court at hindi iyan maganda at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Noong sinabi mo ba, Senate President Tito Soto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan na paandarin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi maganda iyon kasi konti na lang ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Attorney, hanggang saan ba yung limitasyon ng isang public official at siguro pati na rin yung pribadong citizen sa pagkokomento kaugnay sa nagiging desisyon po ng Korte Suprema? Alright, tingnan na lang natin yung jurisprudence. At walang iba kundi yung lolo ni Senate President Tito Soto. Ano ang sinabi niya doon? Sabi niya, yung mga nasa Supreme Court ay evil at incompetent at itong mga taong ito ay dapat ng palitan. Meron bang sinabi si Senate President Vicente Soto III ngayon na katulad noon? Meron. Sinabi niya, mag-charter change na lang tayo para ilagay natin sa tamang pwesto ang Supreme Court. At sinasuggest niya na mapalitan na yung mga nakaupo doon sa Supreme Court. Ibig sabihin, gusto niyang matanggal yung checks and balances doon sa Supreme Court na kumokontrol sa pang-aabuso na ginagawa ng Senate. Senate President Tito Soto, may balak ka bang buhayin yung sinabi ng void na impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon? Pero basic po yan, karapatan po ng bawat mamamayan, kasama na ang mga senador at mga public servant na magsalita at magbigay ng fair comment sa kahit na anong bagay na pinag-uusapang pampubliko. Kaso nga lang, kapag ini-intimidate mo na yung Supreme Court, kapag binubuli mo na yung Supreme Court, sinasabi mo na dapat nang palitan yung mga tao dyan dahil incompetent sila at evil at sinasuggest mo na dapat matanggal yung fundamental function nila sa Constitution na bantayan ang inyong pang-aabuso. Ibig sabihin, ina-undermine mo na ang confidence ng publiko doon sa institution ng Supreme Court at hindi iyan maganda at dapat kang parusahan ng pagkakakulong o ng fine. Opo, attorney, sa pagkakaalam nyo po, maliban po dito sa lolo ng Senate President, marami na po ang napatawan ng indirect contempt dahil sa ganito, yung pagbibigay ng komento, hindi pagsasang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema? Tama. Parang ano yan isipin ninyo, halimbawa, kapag sinabi ninyo na wag mong sundin yung utos ng korte, yun, ginugulo mo yung proseso ng hustisya. Ang essence ng indirect contempt ay hindi mo sinusunod ang maayos na pamamalakad ng pag-dispense ng hustisya. Halimbawa, kung may utos, halimbawa sa isang violence against women na case, nalayuan mo yung girlfriend mo, lapit ka ng lapit, ini-stalk mo pa rin, tapos hinaharas mo pa rin, tapos sabi ng kaibigan mo, "Hoy, wag mong sundin yan." Tapos sinasabi niya sa mga pulis, habang hinuhuli siya ng mga pulis, "Wag mong sundin yan dahil mali yung judge dyan, pinipigilan niya." Parang yun din kasi ang sinasabi ni Senate President Tito Soto ngayon Noong sinabi mo ba, Senate President Tito Soto, na hindi tama yung desisyon ng Supreme Court, parang lumalabas na gusto mong buhayin pa rin at isapilitan na paandarin pa rin yung impeachment case laban kay Sara na nasa Senate ngayon. Hindi maganda iyon kasi konti na lang
ay sinisira mo na yung maayos na pamamalakad ng hustisya sa ating bansa. Kapag sinabi ng Supreme Court na tama na, huwag nyo nang ituloy, huwag ka nang magsalita na nagsasuggest pa na parang itutuloy mo pa. Tapos sinasabi mong hindi maayos ang paggawa ng desisyon ng mga nagsulat ng desisyon ng Korte Suprema. Dahil tapos na nga yung issue, tandaan natin, ang final arbiter, sabi nga nila, ang huling naguhusga sa mga ganyang issue ay ang Supreme Court. Nagsalita na po ang Supreme Court, tapos na po. Huwag na po ninyong palakihin pa yung issue dahil ginugulo nyo pa yung stability ng ating saligang batas. Opo, halimbawa, hindi po siya magbigay o magbitaw po ng opinion at parang itutuloy niya yung charter change dahil nga doon sa kumbaga, 'di ba, nabanggit niya na dahil doon sa decision, napapanahon na yung chat. Halimbawa, walang opinion pero parang ipinus niya yung pagbabago ng ating konstitusyon alinsunod dun sa naging desisyon ng Korte Suprema dahil sa medyo sumama yung kanyang loob. Kahit yun ay maituturing din ba na indirect contempt? Ang galing mo, Admar. Hindi yun indirect contempt dahil fair comment yun. Pwede niyang sabihin na hindi tama yung desisyon sa mga ganitong paraan at ang solusyon dyan ay charter change. Ito dapat ang gawin natin. Kaso nga lang, kapag inatake mo na yung pagkatao ng ponente, ang mga miyembro ng Supreme Court, at sinasuggest mo na sa pamamagitan ng pagbabago ng ating konstitusyon ay para mapalitan yung linya ng mga nasa Supreme Court ngayon, ibig sabihin, meron ka ng bad faith na tinitirada yung mga taong nakaupo doon at yun ay delikado dahil na-undermine niya yung confidence ng publiko sa institusyon ng hustisya. Opo, para din sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung separation of powers po, kasi parang yun nga yung nabanggit din niya, nag-overreach, lumagpas na. Sa tingin niyo po, lumagpas na ang Korte Suprema doon? At kailan ba natin masasabi kung, kasi ang punto ng Korte Suprema, na ganito ang dapat gawin. Sa panig ng ni Tito Sen, parang sinabi niya na lumagpas na. Alin ba, kailan ba, ano bang senaryo na masasabi nating lumagpas na ang isang Korte Suprema doon sa kanyang kapangyarihan na punta na, o kumbaga nag-overreach na doon sa iba pang sangay po? Admar, dito sa decision na ito, hindi lumagpas ang Supreme Court. Tandaan natin na ang Supreme Court ang final na nag-i-interpret kung ano ang ibig sabihin ng saligang batas. Ang nakalagay sa saligang batas ay bawal na mag-file ng impeachment complaint within 1 year after initiation ng prior impeachment complaint. So, ano ang nangyari? Noong December, merong mga impeachment complaint na ipinasa at inirefer nung January sa Committee on Justice yung mga impeachment complaint. Ayon sa Supreme Court, yun yung point na initiated na yung impeachment complaint. At from there, bawal nang magsampa pa ng impeachment complaint within 1 year. Pero ano ang ginawa ng House of Representatives? Noong February ng 2025, nagpasa sila ng complaint through votes ng 1/3 ng members of the House para isubmit na yung articles of impeachment papunta doon sa Senado para umpisahan na yung impeachment trial. Tandaan ninyo, yung ginawa ng House of Representatives noong February ay hindi pareho sa mga impeachment complaint na nai-refer na sa Committee on Justice. Therefore, yung ginawa nila noong February ay within the 1-year bar rule. In other words, in-apply lang naman ng Supreme Court kung ano ang isinasabi sa batas. Kasi nga naman, hindi pwedeng sunod-sunod-sunod ang impeachment complaint na ipinapasa mo laban sa isang impeachable officer dahil iniistorbo mo siya sa kanyang paggawa ng trabaho. Dapat ang ginawa ng House of Representatives noon ay yung naunang mga impeachment complaint na nasa Committee on Justice, dapat yun yung inelevate nila sa Supreme Court. Hindi dapat sila gumawa ng kanilang sariling impeachment complaint
which served as the articles of impeachment na ipinagbotohan ng 1/3 papunta sa Senate. Tandaan natin, doon sa ating konstitusyon, pwedeng magsampa ng kaso ang isang private individual na endorse ng isang congressman or ng isang congressman or through 1/3 na direktang boto ng mga members ng House of Representatives na binoboto ang isang impeachment complaint which would serve as the articles of impeachment. In other words, itong tatlong ito na paraan para magsampa ng impeachment, pwede kayong gumawa ng ganitong mga style o pamamaraan para magsampa ng impeachment complaint. Pero if at least one of them was referred already doon sa Committee on Justice, deemed initiated na yung impeachment complaint. So any impeachment complaint na gagawin mo after that, sa kahit na anong paraan, method 1, method 2, or method 3, barred na po iyon ng Constitution. Yun naman ang ginawa ng Supreme Court. It's nature na i-interpret lang ang ibig sabihin ng saligang batas at i-apply yung facts doon sa case. As a matter of fact, sound yung decision na iyon. Hindi ko alam kung anong sinasabi ni Senate President Tito Soto na lumalabag sa konstitusyon. Wala naman siyang sinabing alternative na decision na dapat ginawa ng Supreme Court para sana ma-demonstrate niya yung layo ng wisdom ng suggested resolution na gusto niya at dun sa pagresolba ng mga mahistrado. Ito rin ba yung dahilan kung bakit itong si Congresswoman Leila de Lima nung una? Kasi 'di ba nung last humingi siya ng paumanhin doon sa Supreme Court for characterizing kung bakit humingi siya ng paumanhin din during that time na nakapuna siya, attorney, kasi pwede siyang mapatawan ng indirect contempt dito. Ano pa ito July pa ito, after na ito nung unang desisyon ng Korte Suprema. Magandang personal policy po iyan na kapag tayo ay nagkakamali ay humihingi tayo ng tawad. Hindi ba tinuturo sa atin yan nung bata tayo? Ang problema kasi dito kay Senate President Tito Soto, sabi niya mali ang Supreme Court, pero sir, ano ang tama? Ipakita mo sa amin kung paano dapat nagrason ang Supreme Court para masabi mo na tama. Wala naman siyang inoffer na alternative, nag-criticize lang siya. Sabi nga nila, hindi pwedeng criticize ng criticize na wala ka namang ino-offer na alternative interpretation. In other words, doon nakikita ang bad faith ng kanyang mga statements. Ibig sabihin, gusto niya lang talagang sirain ang confidence doon sa desisyon, ang confidence doon sa institution ng Supreme Court at ang confidence ng taong bayan sa mga mahistrado ng Supreme Court. Dahil kung totoong disagree siya doon sa soundness ng ating desisyon mula sa Supreme Court, sana nagbigay siya ng maayos na paliwanag about doon sa reasoning na tama. Ang tanging ginawa niya lang naman ay minalign niya lang yung institution ng Supreme Court at ang mga taong nakaupo rito. Opo, Attorney, good evening. Si MJ po ito. Sir, pag-usapan po natin yung dalawang outcome na mangyayari sa issue na po na ito. Halimbawa, pag kinatigan, anong epekto nito sa future na mga discussions involving Supreme Court decisions with finality? Okay lang naman mag-comment. Kahit naman ako, nakikriticize din ako ng decision ng Supreme Court. Pero wag mo itong gawing in bad faith. Na ang primary purpose mo ay i-defeat yung trust ng taong bayan sa confidence sa institusyon ng Supreme Court. Tandaan po natin, kaya po maayos ang ating lipunan dahil po linay-out ng maayos ng ating saligang batas ang dynamics ng ating Supreme Court, ng ating legislatura at ang ating executive na maayos ang checks and balances nila sa bawat isa. Kaya hindi pwede na ang isa sa kanila ay nakikipag-away sa kanilang co-equal body. Tandaan po ninyo, malaki po ang relevance ng sinabi ng isang Senate President dahil hindi lamang yan ordinaryong tao, ha? Kapag ordinaryong tao, siguro pwede pang palagpasin. Pero kapag head na mismo ng Congress ang nagkikriticize sa kanyang co-equal body,
pinapakita mo po sa taong bayan na hindi po stable ang ating lipunan, hindi po stable ang mga nakaupo sa gobyerno at nagprepresenta ka po ng krisis sa ating konstitusyon at hindi po yan maganda dahil para i-advance mo ang iyong sariling department ay hinihila mo pababa ang iyong co-equal department. Kayong tatlong department, kayo ang foundation ng maayos na civil society dito sa Pilipinas. Tapos sisirain mo ang isa para lamang tumuwid at i-advance kung anumang political agenda ng isang leg ng ating demokrasya. Babagsak po ang buong Pilipinas kapag ganyan. Kaya napakahalaga po na kontrolin yung mga ganitong klaseng pananalita, especially kapag mabigat ang consequence ng pananalitang ganyan, lalo na ang nagsasalita ay kasing bigat ng mga kinikriticize niya.